Okay, magandang araw po at panibagong vlog, panibagong update na naman ang ating gagawin ngayon. No? Ang daming mga balita ngayon. No? Una nating pag-uusapan itong Duterte camp. Inakusahan na tinatakot raw ang mga testigo sa war on drugs. So ito po ang inexplain ni Attorney Kaufman. At kitang-kita naman natin na itong mga kalaban po ni former President Duterte, gawa-gawa na naman sila ng mga kung ano-anong issue, no? Na it's very impossible na gagawin ito ng kampo ng mga Duterte. Imagine that one, tinatakot raw itong mga testigo na ito. Mamaya papatunayan ko sa inyo na sobrang sablay po itong mga kampo nila Conte na lagi na lang paninira ang kanilang ginagawa. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ito, pangalawa nating pag-uusapan ay itong papayag ba, no? Kayong mga Duterte supporters, tayong mga DDS, papayag ba tayo na dito na lang sa Pilipinas dalhin kapag ma-approve yung interim release ni Tatay Digong? Sa Pilipinas na lang daw. Ang tanong dyan, kung safe lang ba o secure ba si Tatay Digong kapag sa Pilipinas na lang dalhin, no? Kung hindi ibang bansa na lang, kung walang I mean this is an option, no? Kung hindi natin kung walang mag-host kay Tatay Digong, that's hindi pa naman sinabi nila, pero option ang Pilipinas kung okay ba sa inyo. Ang tanong diyan, okay ba ng administrasyong ito? Kasi alam niyo naman itong administrasyon na ito, sobrang insecure at bitter, di ba? Alam na natin 'yan. Eto, pag-usapan din natin itong si Trixie Cruz, Attorney Trixie Cruz Angeles. Nagsalita na sa ginagawa ni Hontiveros, okay? Yung pag-file ng mga cyber libel ng mga vloggers. So panoorin natin at pakinggan natin si Trixie Cruz sa interview, no? Nag-react na itong si Trixie Cruz. Okay. Eto, grabe, mainit pa itong balita nito. Itong si Mig Zubiri, Senator Mig Zubiri, nagsalita na hindi siya pabor kay Cheese Escudero bilang Senate President. Ang tanong dyan, ano ba ang nalalaman ni Mig Zubiri tungkol kay Cheese? Yan ang ating alamin. Bakit ayaw niya itong si Cheese Escudero na maging Senate President? Ano ba ang nakita niya kay Cheese? O ano ba ang nalalaman niya tungkol kay Cheese Escudero? Grabe, grabe. O baka may ano sila, no? May hidwaan ba silang dalawa? Hindi ko lang alam, Mamaya, i-play natin yung video na yan. At eto, last but not the least, mag-update po tayo patungkol dito sa issue ni Atong Ang at ni Gretchen Barreto, no? Kabilang sa imbestigahan sa kaso. Mamaya ay i-play natin 'yan, no? At update lang tayo diyan kasi po issue rin 'yan ng kay Atong Ang, yung lumutang na nga yung whistleblower. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so, heto. Unahin muna natin itong balita tungkol dito sa inakusahan na naman ng mga kalaban ni Duterte, itong
tinatakot ro itong mga testigo sa war on drugs. Grabe naman. Yung mga bintang nila, no? Wala sa hulog. Grabe. Ito. Mariingit tinanggi ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga paratang na tinatakot ng kanilang kampo ang mga testigo kaugnay sa war on drugs case sa International Criminal Court. Ito yung tanong ko. Paano nila yan tatakutin? Diba, hindi ko talaga magets. Paano nila tatakutin? Si Duterte, nakakulong. Paano siya? Magganon-ganon siya doon sa, sa kanyang kulungan. Tatakutin ko kayo. Diba? O sinong tatakot? Yung mga lawyers, mga abogado na defense team na nandoon man sa The Hague. Tatawagan nila yung mga testigo? Tinatakot kayo. Huwag kayong magtestigo, ganon. Diba? Hindi ko talaga magets. Wala sa hulog. Paano tatakutin? Si VP Sara rin, busy rin siya kanyang trabaho. Si Pulong Duterte, nandun sa The Hague. So, sinong tinatakot nila? Yan hindi ko magets eh. Testigo. Siyempre, sina Conte. Sila yung nag-gather up sa mga testigo sa war on drugs. Sila yung nagko-collect. Sinong nagtatakot sa kanila? Yan ang malaking tanong. Si Duterte wala nang kakakayanan. Hirap na nga maglakad. Anong gagawin niya doon? May kawa siya doon na parang witch. Tatakutin kayo. Huwag kayong magtestigo. Ganon ang gagawin. Ipaliwanag nyo nga konti. Kasi konti kasi yung utak mo eh. Ipaliwanag mo nga kung paano nila tatakutin. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, walang basihan ang mga aligasyon at tama talaga si Kaufman, walang basihan. Give us basis raw. Sige nga. Paano tatakutin? Yan ang malaking kasi kayo bago kayo maninira, isipin nyo muna kung posible bang matatakutin yung mga hindi posible. Ay, maksus ko. chismis na ito at iginit niyang tama siya. Si Kaufman, chismis na yan. nire-respeto nila ang proseso ng korte. Ayan tingnan nyo yung mukha ni Conte. Mas nakakatakot pa nga yung mukha mo eh. Sorry. Conte ikaw talaga Conte. Alam mo Conte, malabo yan na tatakutin. Mas matatakot pa nga yung mga daga sa lipstick mo, di ba? Sorry. Ang ganda. Yung lipstick ni Conte, grabe. Mamamahalin yung lipstick niya. Bagamat hindi siya nagkomento. Ayan, yung yung lipstick. Good job, Conte. Sa usapin ng host country para sa interim release. Ano kayo yung brand lipstick ni Conte, no? Hindi, nagtatanong lang ako, Sana mag-ambassador ka na lang dyan sa lipstick mo, Conte. Kasi, every time magpapamedia siya, talagang kitang-kita yung lipstick niya. Ka na lang, mag-endorse ka na lang. Anong brand ng lipstick niya? Kumpiyansa ang kampo na agad na magpapasya ang ICC sa kanilang hiling lalo't may edad at karamdaman na ang dati. Kaya nga matanda na si Tatay Digong. Paano niya tatakutin yung mga witness niya? Ay. Pangulo, nilinaw din ni Kaufman na kahit ang Pilipinas, bagamat hindi na miyembro ng ICC, ay maaring tumanggap sa dating Pangulo basta't may sapat na kasunduan. A lot of gossip, a lot of allegations have been made. Pati yung mga dayuhan, no? Sasabihin ni Kaufman, ito talaga mga Pinoy, mahilig talaga sa chismis. Yung mga chismis kasi wala kasi yan sa kanila yung mga dayuhan, yung mga foreigners, wala kasi sa kanila yung mga chismis. Na-realize talaga ni Kaufman na basta Pilipinas talaga mahilig sa chismis. By people like Attorney Cristina Conte. Yan si Conte, mahilig ka kasi sa chismis. Alam mo Conte, no? Kung gaano kakapal yung chismis mo, ganun rin kakapal ng lipstick mo.
that the supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. That is simply not true. So, hindi totoo. Sa madaling salita, Attorney Conte, hindi po totoo yan. Yung mga sabi-sabi ninyo na nasan ba yun si Conte? Hanapin natin yan. Conte! Hindi totoo yan. Sino ba nagtakot sa mga witness na yan? Nagtataka nga ako eh. Sino kayang nagtatakot? Kasi, alamin nyo ha, kung tinatakot ni Tatay Digong yung mga testigo, dati pa, noong presidente pa siya. Di ba? When he is in power, doon na sana niya tinatakot itong mga testigo na ito. Ngayon pa kaya, na nakakulong na siya, matanda na, mahirap na ngang lumakad, di ba? Utak-utak rin konti. O, sa bagay, konti talaga yung utak. Ito. Papayag ba tayo? Ngayon, ang tanong, papayag ba tayo ang mga Pilipino na sa Pilipinas na lang dalhin sa interim release si Tatay Digong? Ito yung issue na yan. Play. Umaasa ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na maaring dalhin sa Pilipinas si Duterte. Tingnan, maaari. Hindi po sa Pilipinas na talaga. Maaari. So meaning to say option ang Pilipinas. Okay? Magre-react na naman yung iba dyan. Ito'y kung papaboran ng International Criminal Court ang So at the end of the day, ang ICC pa rin ang magde-decide. Okay? Klaruhin natin yan ha. Kung sasabihin ng ICC, okay lang kami na sa Pilipinas dalhin bilang host ang Pilipinas sa interim release. Okay. 'Di ba? So depende na yan sa sa ICC ha. Huwag kayong mag-react kaagad kayong mga dilawan at loyalista. React kayo kaagad ngayon. Nilang interim release para sa dating Pangulo. Maaari anyang magsilbing host country ang mga bansang hindi miyembro ng ICC. So klaruhin natin. It doesn't mean na hindi po miyembro ang mga any countries, no? Kahit hindi miyembro o miyembro man, pwedeng maging host dito kay Tatay Digong. Ilang na ang Pilipinas, basta't may sapat na kasunduan. Positibo naman ang kampo ni dating Pangulong Duterte na agad maglalabas ng pasya ang ICC sa request na interim release, lalo na at may edad at mga issue sa kalusugan ang dating Pangulo. Even non-state parties can host persons who are on interim release from the International Criminal Court, should the court approve it. Obviously, we would want President Duterte to go back to the Philippines. But if I'm not mistaken... Kasi, duda ko rito, hindi natin alam, nagkausap itong si Kaufman at itong si Tatay Digong na alam naman natin si Tatay Digong, loyal yan sa Pilipinas. At nami-miss niya na talaga yung kulambo niya doon sa sa Davao. Diyan sa ICC Dahig. Aircon yan dyan. Pero mas pipiliin pa yung ni Tatay Digong yung kanyang kulambo doon sa kanyang bahay. Diyan, aircon yan eh. Lahat nandyan na siguro sa loob, no? Kasi hindi pa naman guilty si Tatay Digong. Pero mas pipiliin pa niya na ang bansang Pilipinas na mag-host siguro doon kapag mayroong interim release. Ayaw niya sa ibang bansa. The government has already stated point blank that it's not prepared to receive him. Diba? At higit sa lahat, duda ko rito, mas gusto ni Tatay Digong sa Pilipinas kasi miss na niya ang mga Pilipino. Gusto rin niya makita yung mga nagmamahal sa kanya dito sa Pilipinas. Yun lang yung ko. So ito. Panoorin rin natin ito. Si Attorney Trixie, no? Vlogger at attorney pa. Ito, nagsalita na po kasi kasali po siya sa sa mga kabilang siya sa list of mga vloggers na kinasuhan ni Hontiveros. Hontiveros. Isa naman ito si Hontiveros eh.
Pikon na pikon kasi itong si Ontiveros sa mga vlogger siguro, no? Ito. Pakinggan natin ang reaksyon ni Attorney Trixie. Makakausap naman natin ngayon vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Trixie. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video. Yan nga ang ipinagtaka ng mga vloggers. Pati si Crisette, si Kifay Chu. Bakit kasi Kifay pa yung pangalan? Kasi itong si Kifay ba yun? Kifay Chu, no? Kung ano-anong pinost ni Kifi, yung mga dating mga issue ni Hontiveros, duda ko doon, nakita siguro yun sa team ni Hontiveros, yung iba nga, si Trixie Cruz Angeles, hindi nila shinare yung video. Yung patungkol kay pagbaliktad ni Michael alias Rene. Yan ang ipinagtataka nila. Kasi itong mga vloggers na ito, nagre-react lang sila sa kung ano yung sinabi ng bumaliktad na si Rene. Ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayon pa man. Kung ang pinupuntirya niya ay kahit nga pinost, no? Merong original na naglabas sa video. Tapos kung merong vlogger o media outlet o mainstream media na i-repost niya, tapos sasabihin doon sa caption na heto po yung sinabi na bumaliktad na si Michael alias Rene. 'Di ba pwede 'yun? Kasi nagbabalita ka lang na ang hindi ko maiintindihan kay Hontiveros, saan kaya niya hinugot yung cyber live? Di ko talaga magets. Di ko magets, no? Bakit cyber libel na itong mga vloggers na ito, kabilang na ako dyan, nag-react lang na, example, sasabihin namin na, Hontiveros, sagutin mo itong mga akusasyon nitong si Michael alias Rene. Para yung suggestion pa nga namin kasi nagre-react kami, nagsasuggest kami na i-hearing mo ito. Huwag mong kasuhan muna. I-hearing muna para ipagtanggol mo ang sarili mo for transparency. And that's part of your investigation doon kay Kibuloy. Meaning to say, bagong developments po ito na makakatulong. Kung ito pong ginagawa nitong bagong lumantad, kung dito natin i-judge si Kibuloy kung tama o hindi, guilty itong si Kibuloy. Diba? Guilty or not guilty si Kibuloy. So lahat pakikinggan natin. Hindi tayo bias bilang senador. Okay? Kasi yan ang tunay na maghanap ka ng hustisya. Sa case mo, Hontiveros, sa napapansin namin in our own opinion, ikaw po ay bias. Nagiging bias ka na. Kasi itong pagbaliktad ng Michael alias Rene, pumapabor ito kay Kibuloy. O ngayon, kasi pumapabor ito kay Kibuloy, sinampahan mo ng kaso. Pati mga vloggers na nagre-react lamang, di ba? Pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit doon pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation? Ang ibig sabihin ni Attorney Trixie, hindi naman sila nagiging patas sa reaction nila kasi
pinakikinggan rin at inanalyze yung panig ni Hontiveros, di ba? Investigation. Tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Correct. Pagka nakita na hindi kami, para makita. Attorney Trixie, baka mahina ang signal sa kanila. Sabi ni Attorney Trixie, mabilis at madali naman i-search sa internet, di ba, na kung kami ba ay sinishare ba namin o hindi, makita naman doon sa internet baka mahina yung internet dyan sa kanilang opisina. Na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Of course, ang mga vloggers, hindi nila kilala yan. Sino ba yan si Rene? Ilang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman. Hindi lang vloggers ang magko-comment actually. Magko-comment rin nga lahat. Pati mga ordinaryo netizen sa Facebook, yung gumagamit ng TikTok, YouTube, magko-comment. Lahat tayo magko-comment. Pati nga siguro mga bata magko-comment. Pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga... Kasi ang mangyari dyan sa NBI, i-check nila yung reklamo ni Hontiveros. Kasi nakalink lahat yung mga channels nila sa Facebook, sa YouTube, doon mag-conduct po ng investigation ng NBI kung totoo ba na merong cyber libel na naganap sa mga vloggers na ito. So sa tingin ko ito, wala pa rin, hindi ito makakalusot ni Hontiveros Posts o sa social hindi lulusot itong reklamo ni Hontiveros ba? Yun ang ibig kong sabihin. Media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito. We had been... Imagine these vloggers are very confident na tingnan nyo yung aming mga komentary at reaction. Wala kayong makita doon na nag-akusa kami o paninira. Wala kayong makita. Nag-react lang sila sa kanilang opinion at karapatan natin yan. Karapatan natin yan bilang Pilipino. Tama yung sinabi ni Rocky. Panunupil na yun Yung ginagawa nila ngayon dito, panunupil para mapatahimik yung mga kritisismo. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan. Ayan, bihira lang yan magalit si Attorney Trixie. Ayun, yung mukha nagalit. Nagalit na tuloy si Attorney Trixie. Kasi hindi ko talaga masyadong sanay na makita itong si Attorney Trixie na nagagalit, no? Pero kahit nagagalit na si Attorney Trixie, maganda pa rin. Parang dinyo kasi si Attorney Trixie. Hindi ba kagaya ng ibang mga vloggers na kapag kagaya ko, kapag magalit ako, pangit na nga ako, pag magalit lalong pumapangit. Pero si Attorney Trixie kasi kapag magagalit, kapag nakasmile pa rin yung si Attorney Trixie, sobrang mahinhin pa rin ba? Nagagalit na yan si Attorney Trixie nagagalit na yan, pero para pa rin ang bait-bait pa rin. Saludo talaga ako dito ni Attorney. Di pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo
dahil dito sa legal action ng senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Correct. Kami na lang parate. Kami. To silence the yung mga critics. Kasi takot sila dito sa mga vloggers na ito. Kasi ito yung mga dahilan bakit nananalo ang mga Duterte. Malaki yung impact. Ang impact ng mga vloggers, malaki ang impluwensya. Hindi mo yan hindi mo yan pwedeng supilin kasi po ang mga vloggers nagsasabi lang ng totoo. Very raw. Yung mga vloggers nga, mas nagugustuhan pa nga yan ng taong bayan kasi talagang coming from the heart yung aming nire-react, di ba? Hindi kagaya ng mga mainstream media, scripted yung iba dyan. Kasi nagbabalita sila, may writer na nakasulat, yun yung babasahin mo. Walang feelings, para silang mga AI at robot rin. Paano kami magiging AI at robot na halos nga nasasaktan rin kami sa mga issues. So very raw. Talagang realistic yung aming pag-comment at pagre-react. Wala ngang nag-circulate. At least ako and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupunterya dito. Tandaan po natin, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya agreed siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly. Wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation. Marami nga ang nagsasabi kung itong si Hontiveros, naiintindihan ba niya ang kanyang mga sinulat dyan sa reklamo niya? Kahit ka doon sa Senado, nagbabasa siya sa kanyang mga, di ba? Yung mga ginagawang mga hearing, nagbabasa si Hontiveros. May video na kumakalat na nagko-coach yung attorney niya sa gilid. Kino-coachan siya network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. Correct. Attorney Trixie, ang nangyari, atat na atat kasi si Hontiveros na mag-file kaagad ng complaint. Context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath, at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook live namin doon. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yon, buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon pa man. Sinasabi namin na unang-una, itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement. Video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plans to... Kaya nga sa mga vlog natin, sinasabi natin na posible rin na itong si Rene nagsisinungaling rin. Di ba? Bakit siya bumaliktad? All options nga are welcome na i-react natin. Reach out to the office of Senator Hontiveros. Well, hindi naman sila nag-reach out sa amin. Pero siguro in the interests of fair play, I will ask our lawyers. Si Hontiveros, hindi yan magre-reach out ng mga DDS vloggers. DDS. Si Hontiveros, allergic yan ng mga DDS. Ito ay tamang hakbang. Kung ito ay ipapayo sa amin, then wala akong problema with reaching out. Gayunpaman, sana chinecheck muna nila bago sila So sana chinecheck. Si Hontiveros atat na atat, complain kagad, di ba? Ito.
punta tayo dito sa... na-shock ako sa balita na ito ha. Itong patungkol po kay Mig Zubiri. Hindi ko in-expect na hindi siya pabor kay Chis Escudero na maging Senate President. Ito yung balita. Hiniling ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri na magkaroon ng isang bagong liderato sa Senado. Isang pinunong may kakayahang panatilihin ang integridad, tradisyon at kalayaan ng institusyon. Ito ay sa kabila ng mga ulat na may 13 senador na ang umano'y pumirma upang suportahan. Imagine that one. May 13 o 13 na ang nakasuporta kay Chis Escudero para maging Senate President. Grabe. So, sa 13 na yon, hindi po kasali si Mig Zubiri. Baka insecure rin si Mig Zubiri kasi siya naman yung Senate President, di ba? Na pinalitan ni Chis Escudero. So, bitter siya mismo. Hindi lang, sa akin lang isa. Ito, nagtataka lang ako, ano ba ang nalalaman ni Mig Zubiri kay Chis Escudero na ayaw niyang maging Senate President? Di ba? Ano kaya? Sa tingin nyo, comment kayo ha, ano ang nalalaman ni Mig Zubiri? Ano ang meron kay Chis na ayaw niya na maging Senate President? Meron bang nalalaman itong si Mig Zubiri na hindi natin alam? Ang pananatili ni Senate President Chis Escudero sa pwesto. Ayon kay Zubiri, dapat ang mamumunong Senate President ay hindi isang diktador, kundi tagapangalaga. Sinabi ni Mig Zubiri ha, na dapat ang Senate President ay hindi diktador. So, diktador pala si Chis. Kasi ayaw niya eh. Ayaw niya si Chis Escudero. So, meaning to say, that is one way of saying, ito lang, analysis ko lang ito ha, I might be wrong, I might be correct. That's one way of saying na ayaw ko kay Chis Escudero kasi diktador yan eh. So you mean, manang-mana kay Bongbong, alisin niyo yan si Mig Zubiri, ayaw ko yan. Manang-mana kay Mamshi. Bongbong, alisin niyo yan. Ayoko yang si Mig Zubiri, alisin na yan. Ganun. Ng Senado bilang huling balwarte ng demokrasya. Nilinaw rin niya na ang pagiging independyente ng Senado ay hindi nangangahulugang kailangan lumaban sa Kamara o sa House Speaker. Gawin yung Senate President si Marcoleta para ubos kayo lahat dyan. I don't want us to be similar to other chambers where it is only one emperor who dictates all. One emperor who dictates. Sino yan? Sino yung emperor na nag-dictate? Di natin alam. Baka si Martin Romualdez ang pinariringgan niya, di ba? Na lahat doon nakanganga na lahat. Kontrolado na ni Martin Romualdez. The instructions to the members of the body. And if you ask me if I'm satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with hindi siya satisfied kay Chis. Hindi siya satisfied sa iyo, Chis Escudero, ha? Hindi siya satisfied. Leadership of the Senate. So, I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. Ibinahagi rin ng mambabatas na kabilang siya sa tinagurian nilang Veteran Bloc kasama sina Senators Loren Legarda, Vicente... So, yun po ha. Siguro naman professional lang si Mig Zubiri. Pero at least prangka siya ha. Prangka siya. Nagsasabi siya ng walang filter na ayaw niya sa liderato under Chis Escudero, di ba? Meron kayang gumanon. Bongbong,
Bang, ayoko yan siya, no? May Subiri. Palitan na yan ni Cheese Escudero, yung waiter ko. Ito. Trending na trending itong issue ngayon, no? Patungkol kay Atong Ang at ni Gretchen Barreto dahil nga dito sa whistleblower na dinawit sila dito sa mga sabongeros na nawawala. Heto, panoorin natin itong update na ito. Dante, nangangahulugan ba ito na sila ay tinuturing na ring suspect sa kaso? Magandang hapon, Monica. Batay sa pahayag ng Department of Justice o DOJ, lumalabas, Monica, na itinuturing na nilang suspect ang negosyanteng si Atong Ang at gayon din ang aktres na si Gretchen Barreto. Pagkatapos maghain ng reklamo sa Prosecutor's Office ng Mandaluyong City ng negosyanteng si Charlie Atong Ang laban sa whistleblower na si alias Totoy kaninang umaga, inihayag naman ni Department of Justice o DOJ Secretary. Yang payong na yan, mahal siguro yan, no? Atong Ang. Si Atong Ang, mayaman yan, no? Tataka ako, yung payong niya, mahal siguro, siguro ano rin yun, mga 50,000. Mahal yun, mahal yung payong na yun. O baka nga Louis Vuitton yung payong na yun, ha? O baka ano yun, ano pa ba yung mga Prada na payong? Mayaman yan si Atong, ha? Crispin Remulla ngayong hapon, nakasama si Ang sa investigasyon kaugnay ng kaso ng mga missing o nawawalang sabongeros, kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto sa isinasagawang case build-up. Pero, hiwalay na sila ni Gretchen. Di ba? Hiwalay na sila ni Gretchen. Ngayon, si Sunshine Cruz na ang bagong girlfriend ni Atong Ang. Liwanag ni Remulla, kasama ang dalawa sa mga pinangalanan ng sinasabing whistleblower sa kaso. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Sa tanong naman, Monica, kung kailan posibleng masasampahan ang kaso sina Ang at Barreto, sagot ni Remulla, sa malapit na hinaharap, idadaan sa pag-aaral ang mga makakalap na ebidensya para malaman kung ano ang nararapat na kasong isasampa. Sooner than later. It will happen. I-evaluate yan. Ito na yung aking, ito hinahamon ko lahat ng mga government officials. DOJ, Remulla, sino pa ba? Yung mga NBI director dyan, senatore, kaya ba ninyo kapag time na hulihin na ninyo si Atong Ang? Example lang ito, example lang. Kaya nyo ba? Kayo mga government officials na si Atong Ang, kaya nyo ba ito? Kasi for the fairness, no? Kasi naman, si Duterte, si Kibuloy, itong mga high profile na mga hinuhuli ninyo, syempre, si Kibuloy, hindi man yan, hindi man yan mamamatay tao sila Duterte at si Kibuloy sa paniniwala ko. So, okay lang, di ba? Pangalawa, reason, si Duterte hindi naman yan mayaman, di ba? Si Kibuloy mayaman, pero at the end of the day, hindi man sa kanya yung pera siguro. Sa KOJC man yan, di ba? So, sa akin lang, si Atong Ang is very rich. Ang tanong, kaya nyo ba si Atong Ang? Kasi mayaman eh. Atong Ang has all the control. When it comes to, baka, pwede, posibleng dahil sa yaman ni Atong Ang, pwede siyang magkuha ng sobrang daming lawyer. Unfair naman po siguro kay Atong Ang na akusahan ninyo kaagad. Kasi po, yung witness o whistleblower na lumantad, ang tanong dyan, nagsisinungaling ba yun o hindi nagsisinungaling? Dalawa rin yan, no? So ngayon, hinahamon natin yung mga government officials na sana you will handle this case or this issue fairly. Okay? Walang mayaman-mayaman dito. Okay? Sana naman.
Yan ang ating panawagan dito. Okay? Kasi labanan ito ng mga sabongeros na walang hindi naman ito mga mayayaman, at si Atong Ang na mayaman. Yung kay Teves, labanan, puro yun mga mayayaman ang kalaban ni Teves eh. 'Di ba? Si Teves at yung Digamo mga mayayaman yun eh. Tapos yung si Digamo kaalyado ng mga Marcos sa politika. Eh di syempre, mayroong nangyaring, sa tingin natin mayroong biases doon. Ngayon dito, Atong Ang is not a political not so related with the political issues at ito mga sabongero. Sana naman kaya ang the way i-handle ito sa mga government officials, no? Kasi si Bongbong Marcos nagpapatawag na ng deeper investigation. ng fiscals, ng ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin improve as prosecutor. Sinagot din ni Remulla ang pahayag ng kampo ni Atong Ang na huwag paniwalaan ng DOJ ang mga sinabi ni alias Totoy. Ayon sa kalihim, huwag idaan sa publicity ang issue. We have to do what we have to do. We will do what we have to do. And hindi pwedeng daanin sa publicity to. That's why I do not speak at every turn when it comes to this, is because we study. Hindi dadaan sa publicity, pero yung kay Teves at ni Duterte, pinapublicize nyo. Kayo naman. More than we talk. And we're studying a lot of things right now. Aminado si Secretary Remulla na hindi madali ang kanilang trabaho sa kasong ito. Ilang taon nang isinasagawa ng mga otoridad ang investigasyon sa pagkawala ng mga sabongero. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Ano kayang ibig sabihin ni Remulla? Sobrang daming pera. Sobrang daming connection ang involved. Ano ibig sabihin niya doon? Si Atong Ang, daming pera? Daming connection? Nalilito lang ako anong ibig sabihin ni Remulla doon? Monica, sa naging pahayag nga rin ng abogado ni Atong Ang, sinabi ni Attorney Lorna Capu na sila ay handang makipagtulungan sa investigasyon para anya ay lalabas ang totoong may pakana una sa likod ng pagkawala nitong mga missing sabongero at makamit ng mga pamilya ng mga biktima ang hinahanap nilang hustisya. At inaasahan din, Monica, na kakausapin ng DOJ ang mga kamag-anak nitong mga nawawalang sabongero sa darating na o sa susunod na linggo diyan sa Department of Justice. Inaasahan natin na magkakaroon sila ng case conference upang so ito sa 2025 ito yung kaabang-abang na issue itong kay Atong Ang, no? Kasi may lumutang na witness. Ano kayang developments dito? Aabangan natin itong issue na ito. Okay? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito kung nagugustuhan nyo at kung more videos ang gusto nyong para updated kayo, mag-like and share and subscribe na rin. Libreng mag-subscribe libre yan guys. If you want to be updated at kung gusto nyong ma-notify kayo na kung nagla-live tayo. Okay? So maraming salamat See you in my next video. See you in my next live. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.